Alan, ano ang ayudang ipagkakaloob ng kontraktor sa mga apektadong residente at kabilang na ba dyan yung pabahay dun sa mga nawalan ng tirahan? Monica, una nang ipinamigay at ipinamahagi ng kontraktor itong mga pagkain, gayon din kasama na yung bigas ng mga biktima mula sa kontraktor maging sa LGU. Kanina, Monica, maging ang provincial government ng Rizal ay namahagi na rin ng tulong sa mga apektadong pamilya dito sa gumuhong lupa, dito yan sa Antipolo City. Gayunpaman, Monica, ay bukas ay haharap sa isang pagpupulong ang kontraktor, maging ang LGU at mga residente, doon pag-uusapan patungkol naman doon sa pabahay na ibibigay ng kontraktor dito sa mga residenteng apektado ng landslide. Pero Monica, laking pasasalamat na lang ni Mang Edward Mission na hindi na pabilang ang kanilang bahay sa nawasak matapos gumuho ang lupa sa Sitio Vista Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, Rizal kagabi. Kwento ni Mang Edward, pasado alas 7 ng gabi nang marinig nila ang malakas na lagitik ng mga bakal mula sa construction site ng isang cold storage facility malapit sa kanilang tahanan. Dulot na pala ito ng pagguho ng lupa sa kanilang lugar. Ito dito sa kabila. Sa kabila. Pangalawang side ito. Ito mga 20 minutes bago bumagsak sa kabila eh. Buti nakatakbo yung mga tao palabas yung nasa ligid ng bahay na yan. Tip ng bakal, no? Oo. Parang lumalagat ka bakal. Tapos ang lakas, akala mo plano na Bag bumagsak. Bumagsak. Monica, pero ang 40 anyos na siginang Aling Dina Saban La Chica hindi na pinalad pang makaligtas sa insidente. Ayon kay Gloria Saban, ang pamangkin ng biktima, sinagot na umano ng kontraktor ang kabaong na paggagamitan ni Aling Dina maging ang gastusin pauwi sa kanilang probinsya sa Cagayan. Pero dahil may naiwang anak si Aling Dina, hiling ni Aling Gloria na mabigyan ito ng ayuda. Hihingi din po kami ng tulong para dun sa anak niya, sa naiwan niya. Kasi siya OFW yun eh. Kaya lang tigil siya muna, wala siyang ngayon. Monica, ayon kay Barangay Captain Cirilo Tenorio ng Barangay Santa Cruz, nakausap na nila ang isang nagngangalang Ray Mendoza, ang tumatayong representative ng Marinas Corporation Builders Incorporated, na magbibigay umano ng paunang ayuda para sa mga apektadong residente. Iniharap namin sila doon sa mga naapektuhan ng baksakan yung bahay. Iniharap namin kanina. At ang sabi, sinagot naman nila kung ano mga kailangan nila ay bibigay naman nila. Pero nangako sila bukas, bibigyan sila ng unang tulong hanggat sila naandito. Monica, sa tala ng Barangay Local Government Unit ng Santa Cruz, umabot na sa 78 individual o nasa 22 pamilya ang apektado sa naturang insidente. Karamihan sa mga ito ay nasa Barangay Hall Covered Court ng Santa Cruz, kung saan sila pansamantalang namamalagi habang inaayos ang magiging kasunduan ng LGU, mga apektadong residente at ng kontraktor ng gumuhong lupa sa pinagtatayuan ng cold storage facility. At dito nga, Monica, sa aking likuran, makikita nyo, ito yung bahay ni Aling Dina kung saan dito na natagpuan ang kanyang labi. At sa katabi nito, Monica, kung usog lang tayo ng konti, ito naman tong bahagi kung saan yung lupa na gumuho, ito yung cold storage facility na tinatayo dito sa dakong ito. Ito yung namang makikita mong nakahilera, Monica, na pader. Ito naman yung bahagi ng construction site. Medyo talilis na siya at itong bahaging ito gumuho ng paderya ng construction site. Makikita mo talagang malambot pa yung lupa, maging itong aking tinatayuan, halos malambot pa. Itong lugar na ito, itong areang ito, Monica, halos karamihan ang nakatayo dito mga bahay ng residente na kung saan pansamantala ngayong nanunuluyan sa covered court ng Barangay Santa Cruz, dyan lang sa may malapit sa Barangay Hall. At later on, Monica, ay nakipag-ugnayan din, o kanina lang, Monica, nakipag-ugnayan din tayo
tayo kay Ray Mendoza. Sinisikap natin siyang kunan ng payag hinggil nga doon sa tulong na ibibigay sa mga apektadong residente. Dangan lamang, Monica, wala pa tayong nakukuhang response galing sa kanila. Monica. Alan, nabanggit mo no, na malambot pa yung lupa dyan sa iyong kinalalagyan. Pero nakita ko rin kanina sa iyong likod, meron pang parang residente na nandyan sa area. Safe pa ba silang manatili dyan? At ngayon medyo nagkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan kasi baka sakaling magkaroon na naman ng pagguho ng lupa. Yes, Monica, kung sa kasalukuyang panahong ito, safe pa kasi hindi pa umuulan. Medyo tila yung ulan dito. Pero kung tutuloy-tuloy ang pag-ulan mamaya hanggang bukas, hindi natin matitiyak kung safe kasi nga, Monica, malambot pa yung lupa. At kung makakaranas ng malakas na pagbuhos ng ulan ang lugar ng Barangay Santa Cruz, etong mga natitira pang tambak na lupa doon, posible pang gumuho kasi lalo na ito, Monica, medyo nakatililis pa yung pader. Pero itong nakikita nating residente dito, ito kasi, Monica, kausap natin sila kanina, ang sinisikap nila ma-recover pa yung mga ilang mga gamit na natambakan na maaari pa nilang ma-recover, in which yun ang pinanghihinayangan nila dahil nawalan sila ng bahay, nawalan sila ng gamit, nawalan sila ng tirahan, sinisikap nilang ma-recover pa yung possible nilang makuha sa kanilang nasirang tahanan, Monica. Alright. Kasi kung titingnan natin, Alan, parang delikado, no? Talagang parang malapit nang bumagsak yung nakikita natin pader sa likod mo pag medyo lumampot pa yung lupa. May mga nakaantabay ba na mga tauhan mula sa LGU para obserbahan yung area kung sakaling magkaroon ng mga pag-ulan? Yes, Monica, kanina lang ay nakakatuwa namang isipin dahil tuloy-tuloy naman ang ginagawang monitoring ng mga rescue group at maging ng barangay local government unit ng Santa Cruz para mabantayan naman yung mga residente. At lagi naman din silang nagpapaalala sa mga residenteng nakatira dito at apektadong residente na kung maaari wag munang bumalik dahil nga hindi pa stable yung sitwasyon at hindi pa clear yung sitwasyon dito sa lugar. Monica. Alright. Maraming salamat, Alan Manansala, live na nag-uulat mula sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City.